Isang kababayan nating OFW na kakagaling lang din sa kanyang bakasyon at kakabalik lang din sa Saudi Arabia at malapit na sana magretiro. Natagpuang wala ng buhay sa kanyang tinutuluyan sa Saudi. At ayon sa pamilya, humihiling sila ng autopsy at investigasyon dahil nga duda sila sa pagkamatay ng kaanak nilang OFW at duda rin sila na may foul play dito dahil sa dami ng sugat sa katawan ng kababayan natin. Ngunit eto ang paliwanag ng OWA dahil matagal na or ilang araw na itong patay bago pa natagpuan ang katawan ni kabayan. Puno ng sugat sa katawan at wala ng buhay ng matagpuan ang isang overseas Filipino worker sa Riyadh, Saudi Arabia sa loob mismo ng kanyang tirahan. Ang nasabing OFW ay kinilalang si Romualdo Rehencia, residente ng Tacloban City at 22 taon nang nagtatrabaho sa Saudi. Ayon sa impormasyon, kababalik pa lamang ni Romualdo sa Saudi nito lamang buwan ng Marso matapos itong magbakasyon sa Pilipinas. Nakatakda na sanang magretiro si Romualdo sa kanyang pinagtatrabahuan matapos itong manilbihan sa loob ng 13 taon sa nasabing kumpanya. Pero nito lamang Mayo 13, nakatanggap umano ng balita ang kapatid ng biktima na pumanaw na ito sa Saudi. Ayon sa report, 2 araw na umanong hindi pumapasok sa trabaho ang biktima kaya't pinuntahan na ito ng kanyang mga kasama sa trabaho at doon na natagpuan si Romualdo na wala ng buhay. Malakas naman ang paniniwala ng pamilya ng biktima na may nangyaring foul play sa pagkamatay nito kung kaya't hustisya ang kanilang panawagan. Lumapit po sa ating programa si Ray Mart dahil ang kanyang ama na si Romualdo Rehencia na OFW sa Saudi ay namatay noon at 13 ng Mayo. Hinihiling ng kanilang pamilya na maiuwi ang bangkay ng kanyang ama dito sa Pilipinas. Para sa ipapang detalye, makakausap po natin si Ray Mart. Magandang hapon, Ray Mart. Magandang hapon po. Yes, si Doc Dennis ito dito sa DZMM Action ngayon. Hello po, Doc. Pwede mo bang ikwento sa amin gaanong or anong nangyari o anong balita ang nakuha ninyo tungkol sa ama nyo? Yes po. So, bali po nung May 13 ng umaga, binilitaan po yung tito ko na wala na daw si Papa. Natagpuan na lamang po siyang walang buhay. Nangingitim ang ulo at paa na may mga pasasano sa binte. Okay. At wala na po siya, hindi na po siya nakahinga sa inuupahan niyang kwarto. Sa kwarto, sa Saudi. Opo. Sa Saudi Arabia siya mismo. Sa Saudi Arabia. Okay. Tapos, hininalam po na na namatay siya nung May 10. Kasi sabi ng mga kausap niya, ay sabi ng mga roommate niya din doon at malapit na tao, na bandang alas 9 to alas 10 ay mayroon pa po siyang kausap sa kanyang cellphone. Mayo address. At nagtagal, Mayo 10. Okay. At nagtagal pa ito sa kanyang sasakyan. Okay. Ngunit nung Lunes, hindi na siya makontak ng mga bisor o kanyang katrabaho para pumasok sa trabaho. Okay. So, ang huling nakita o narinig na okay si Papa ay noon May 10 dahil may kausap sa telepono na medyo matagal. Yes po. Sa May 10. kwarto. Nasa kwarto siya ng kanyang inupahan. Tama? Nasa sasakyan po siya. Nasa sasakyan. Nung may kausap po siya Okay. sa telepono. So, May 10. Pwede Yes, bang po. malaman ilang taon na ang si Papa mo? Papa ko ay nasa 59 years old na po. 59, 59 lang. Gano'ng katagal na siya sa Saudi na nagtatrabaho? 22 years na po siyang OFW sa Saudi. 20. At base sa alam namin is 13 years sa current na kumpanya Current trabaho which is niya. yung Alshera. Okay. Air conditioning Anong line of and work energy. niya? Anong line of work niya? Pwedeng malaman, Raymart? Isa po siyang aircon technician. Aircon tech. Okay. So, ang nakita, ang kanyang bangkay noon May 13. Tapos may May 13 po. Oo, may na-describe ka na parang sabi mo may pasa and everything, no? So, wala bang nakakita sa kanya na umakyat sa kanyang kwarto mula sa auto niya o sasakyan mula noon May 10? Wala po. Wala. So, May 10 Pero, yes, go ahead. Doc,
Bali, may mga na pong informasyon na nakita pa raw nila nung Lunes, saka Martes, na naglalakad. Tapos, pero hindi daw namamansin. So, hindi namin alam kung Okay. totoo yun. Kasi pag sinabi Bali, natin... itong Oo. Pag sinabi natin May 10, ayon sa kalendaryo natin, ay linggo. Okay? Linggo po yun. So, sinasabi mo, noon Lunes, 11, may nakakita pa sa kanya. Yes po. Galing po sa mga malalapit na kaibigan. Kaibigan at niya. Dun Okay. sa malapit na mga tao. Siya ba ay pumasok sa... nanirahan din sa bahay ng papa ko. Siya ba ay pumasok sa trabaho niya noon May 11? Sa mismong inuupahan niya. Hindi, trabaho. Nag-report ba siya sa kaniyang trabaho? Hindi na po siya nag-report na simula Hindi na nung siya Lunes. nag-report. At hindi po siya makontak din. Okay, so ang iyong panawagan ngayon bilang anak, Raymart, ay ano? Anong request mo? Bale, yes po, Doc. Bali, nananawagan po ako sa pamahalan natin kay President Bongbong Okay. sa Embahada ng Pilipinas at saka sa Saudi na rin na sana matulungan niyo po kami na makamit namin ang hustisya sa tunay na pagkamatay ni Papa. So, meron na ba tayong sabihin natin death certificate or sabihin autopsy findings para masabi kung ano ang cause of death ni Papa mo? Sa ngayon, wala pa po. Meron pong binigay sa amin na medical Okay. galing sa employer. I think sa Polo. Okay. Pero hindi po kami convinced doon sa naging result. Kaya Pwede mo bang hinihiling po kami i-share na sa amin sana anong- magkaroon ng autopsy. Okay. Pwede mo i-share sa amin anong nakasulat sa cause of death or findings? Alam mo Saglit ba? lang po. Okay. So, habang hinahanap ni Raymart yung kasulatan niya or yung statement, gusto natin i-refer ang panawagan ni Raymart at makakausap po natin sa linya ang direktor ng Operation Center 24/7 ng OWA at hihingi rin tayo ng follow-up sa kaso ng iba nating problema or iba nating kababayan sa kanilang shelter. Okay? So, nasa linya po natin si Attorney Sherilyn Malonzo, Director 2, Operation Center 24/7, Overseas Workers Welfare Administration sa OWA. Attorney, good afternoon. Good afternoon po. Yes, this is Doc Dennis. Dito Good ko. afternoon, Dr. Dennis. Yes, DZMM Action ngayon. Narinig niyo po yung kaso ni Raymart po, Attorney? Yes po. Nakasabi po ako kanina po. Opo, so parang namatay nung nakita yung bangkay ng papa niya May 13. Apparently, ang Opo. last heard or seen alive is 2 days ago, May 10. Okay, sa sasakyan daw. Now, ang issue or ang problema ngayon is para ma-repatriate, para maiuwi ang katawan or yung bangkay. Ano ba ang process dito, Attorney? Okay. Doc Dennis, actually, kumuha rin kasi kami ng report from our migrant workers office po in Riyadh. Yes. Para to find out what happened ba talaga po kay sa ating OFW, kay OFW Romualdo. And of course, pinapabot po ng aming administrator din po si Admin Patricia Ibon Pauna ng pakikiramay po sa pamilya po Yes. ng ating yumaong OFW. So, kasi po, okay lang po ba, Doc Dennis, sabihin ko po kung ano po yung report po ng aming MWO? Yes, of course. Apo. Attorney, go ahead. Okay. Based po kasi sa report ng aming labor attaché po, si Labat Salanga po at Attorney Dominador Salanga ng MWO Riyadh. Ang nakalagay po rito is that kinontak po yung MWO Assistance to National Unit. Ito po kasi yung naghahawak po under the MWO Riyadh ng mga about human remains po. Pag minamatay po tayong mga OFW and ang request is for repatriation, Yes. and pag may criminal case, etc. Ito po yung ATN unit, no? Okay. So, ang report po dito, noong May 13, 2026 daw po, yung company po, nitong si Sir OFW Romualdo po, Opo. ay kinontak po yung ating MWO ATN unit at report niya po na discover niya po na siya po ay patay na po inside his apartment. Yes. And then, ang ginawa po ng MWO natin, ng Migrant Workers Office sa Riyadh, in-instruct po yung company po, ni Sir Romualdo na i-report immediately ito at i-discuss po yung case
Yes. para po sa processing po ng shipment of human remains. So inalam po na ating NWO so what happened na. And then ang company naman po committed na mag-provide po ng report immediately po upon receipt ng official death notification. Kasi syempre, inimbestigan din ng NWO ano ba nangyari. Opo. Anong nakalahad po, attorney? Kung meron ng death certificate ba or anong naging cause ng kanyang death, no? Yes. And then pagkatapos po nito, nag-reach out naman po yung ating NWO kay Ms. Jean Rihensya po. Opo. No, at in-advise siya ng mga procedures na kinakailangan. Kasi po, Doc Dennis, kailangan po, meron po kasi, pupunta po sila sa pinakamalapit. I think nagpunta na sila po Yes. sa DMW Leyte po. Okay. At binigyan po sila ng list of requirements. Usually po, Doc Dennis, ito yung mga proof of affiliation. Okay? Pero Kasi attorney, po, ang curious lang ako from the medical side kasi syempre death Yes, ito opo. Ano ang cause of death? Ano ang initial report? Okay. Ituloy ko lang po, no? Ngayon po, nung May 18 po ng morning po, na-receive na po yung copy po ng death death notification from yung company po ni OFW. Opo. At according sa police report po, kasi po to, Doc Dennis, automatic naman po, no, iniimbestigahan ito. Yes, of course. The body was found in early stages of putrefaction. So, ito, Putrefaction. naintindihan nyo to, medyo medical terms na po Opo. to. I can explain Opo. later. Sige, go ahead, Yes attorney. po. And then according to the police report po, his body was found in early stages of putrefaction, displaying visible venous stages, skin slippage in various areas. Anong areas, ma'am? Anong attorney? Anong sinabi? Skin slippage po. And then venous stasis. Okay, in various yes. areas po. Opo, opo. Yung skin slippage in various areas Yes, po. yes. Ng kanyang body po. Opo. And then, putrefaction fluids were already leaking in the body. So the stage of putrefaction indicated that death had occurred more than 3 days prior to discovery. Yes. So for investigation po, there are no signs of suspicious injuries or violence found that would indicate a criminal activity. So police report stated that the cause of death was due to natural causes. So Okay. immediately po ang ginawa ng ating NWO Riyadh, nakipag-communicate na po sa pamilya po ni OFW Romualdo po sa Pilipinas para Opo. po for the processing ng shipment ng human remains. At ang latest report po kanina po, tinawagan din po namin yung kanya pong kamag-anak at sinabi naman po na nakapag-submit na po kanina lang po na mga kailangan pang mga dokumento like Yes. FPA po, Versus Power of Attorney, and then yung mga PSA birth certificate. So, and then kaninang umaga daw po ito na pupunta po yung kamag-anak Yes. po ni OFW. Attorney? Yes po. Yes. Yes po. Oo. Explain ko lang sa ating mga tagapaginig and mga nanonood sa atin ngayon tungkol sa putrefaction. So, ang sinasabi natin si Mang Romualdo, who was found dead sa Saudi, sa kanyang kwarto, ay sabi natin, pasintabi lang po sa mga kumakain o nagme-merienda sa oras na ito at medyo nasa advanced state of decomposition na. Dahil pinaliwanag mo rin kanina, attorney, na pag sinabing putrefaction, ibig sabihin nagkakaroon na ng changes yung ating human tissue. Meron ng color change, meron ng water accumulation, yung pag-iipon ng tubig at may kaunting pamamanas. Kaya nga sinabi mo yung balat ay medyo nag-iba ng itsura. So ito po, pag may nakikitang ganun, at least 24 to 72 hours na walang buhay ang isang bangkay. Pag ganung klase ang itsura. So, yun ang finding sa kaniyang report, attorney. Ano ang next step na natin gagawin ngayon? Dahil ang impression ng family is that may kaunting issue, may kaunting foul play, not knowing na medyo advanced state na. Attorney? Yes po. Opo. Doc Benny? Yes. Katulad po ng nabanggit ko ng report din po ng ating labor attaché po sa Opo. NWO Riyadh. Ito po ay inimbestigahan na po ng mga police authorities noon. Okay. At ang minamention po kanina na sa police report po, ang nakastate po is wala naman pong any signs of injuries, Yes. Suspicious injuries or violence. That will indicate na merong foul play. And then it stated also na yung cause of death was due to natural causes. And then of course ito po ay handled na ng ating NWO Riyadh.
So nakakasiguro, ang mai-assure lang po namin sa pamilya po ng ating yumao na OFW po is that, of course, no, ang welfare po ng ating mga kababayan, no, kaya nga po meron tayong mga idahadap MW doon. At hindi naman natin papayagan na kung siya po ay biktima ng krimen, makakalusot po kung sino ang gumawa. Opo. But ang sinasabi ko lang po, automatic po kasi iniimbestigahan yan, Opo. Siyempre. Lalo na po natagpuan yan inside an apartment or yung ibang instances naman inside the car. Correct. So siyempre, lagi may suspicion na parang baka dito natural cause. Kaya po, yun agad po yung ginawa. Kasi po ang proseso po, sa abroad po, ito po, in this particular case sa Riyadh po, nire-report po talaga ng employer, no? Nire-notify mo na yung pamilya, and of course, in our case, yung MWO natin sa Riyadh po, about po doon sa nangyari po, kung may namatay po, na OFW po under the employ po. Yes. And then after that po, ito po ay automatic na nire-report po sa local police station, Dr. Para to secure po an endorsement for the death certificate. So, hindi po magbibigay ng death certificate ng local police authorities po doon sa Riyadh kung sa tingin po nila ay merong foul play dyan. Tama. So, attorney, if I may... Attorney, if I can cut you lang kasi meron na akong I think we have already passed through lahat ng phases, informed ang family, na create na po ang police report, na gawa na po ang cause of death. If, kasi may panawagan ng pamilya, kailan pa iuwi ang bangkay ni Mang Romualdo Rehencia? Okay. I cannot give a particular timeline po, Doc Dennis. Kasi po, kanina lang po na-submit ng pamilya po yung mga requirements. Ang mangyayari po kasi, Doc Dennis, once the requirements are complete, pag inuwi po kasi rito ang human remains, dapat po may tatanggap. And only, of course, legal heirs lang po or beneficiaries ang pwedeng tumanggap. So, if that, anong timeline natin, attorney? Anong timeline natin? There's no particular timeline, Dr. Dennis, as long as meron na pong maayos na po yung dokumento po. Opo. Panaayos po yung dokumento, ito po ipo-forward po ng DMW here po in the Philippines to Riyadh. Okay. So, and then after po niyan, of course, yung employer naman po mag-ayos na ng ibang mga dokumento doon po dahil may mga requirements naman on the part po ng employer. So, once mag-issue na po ang DFA po, no, under the Philippine Embassy, under the DFA ng no objection certificate, kakana po, maiaayos po yung kanyang flight details po, no, o yung cargo para sa shipment po ng human being. Okay. Sandali lang po. Ipasok ko lang po ang anak ni Mang Romualdo, si Raymart, para kung meron siyang karagdagang katanungan. Medyo clear ng explanation mo, yung process at most likely when makakauwi yung bangkay ni Mr. Romualdo Rehencia. Raymart, nasa linya ka pa? Yes po. Yes. Meron ka bang gustong tanungin sa ating director, sa attorney, Sherilyn Malonzo? Yes po. Yes, go ahead. Regarding po ito sa medical. So, kahit po na-receive namin yung result na nakalagay, so hindi po kami satisfied. Magkakaroon po ba ng autopsy? Or pwede po ba kayong mag-request ng autopsy, attorney? Attorney? Hello po. Apo. Ang Yes tinatanong po, ko pwede po kayo mag-request sa DMW kung sa tingin niyo po merong foul play po doon. But ito po kasi, pag human remains po kasi, isa-handle na po yan ng DFA po. Yes. So, pwede siguro po kayo na mag-request po doon sa MWATN po. So, i-relay din po namin na yun po yung kahilingan nyo po. Attorney, pwede ba siyang sabihin natin papuntahin? Kailan ba pwedeng pumunta si Raymart sa DMW OWA? Or sinong pwedeng hanapin in case? Just to follow up this case. Meron ba tayong personnel? Apo. Yes, meron po doon sa meron po silang tinatawag po na repatriation unit po. Sa ORCC po. Sa ORCC po yung One Command Center po, One Repatriation Command Center po. Okay. Kasi po nasa Leyte po siya, Doc Dennis. Opo, yes, I understand. Wala po namin sa ini-encourage na pumunta pa here dito sa Maynila. Dito sa Metro Manila. Opo. So, and kami po mismo na po i-monitor na rin po namin yung repatriation po ng human remains ng papa niya po. Okay. And tatawagan din po namin siya. Yes. Makaka-receive din po siya ng automatic updates through text po.
Opo. So, kahit hindi po siya mag-follow up po, basta po, meron pong inipon sa database namin na update about the repatriation ng limisang papa niya po, automatic makakatanggap po siya sa kanyang telepono po ng update. Yes. Oh, thank you very much, Attorney. Very clear. Thank you very much for the thorough explanation. Kausapin ko lang si Raymart po. Raymart, narinig mo na at merong update na ibibigay sa iyo. Yung request nyo for autopsy and everything, pwede naman iulit. Pwede naman gawin according to the wish or gusto ng pamilya. And magfa-follow up kami no, sa kaso nito, Raymart. A-update tayo sa ating mga kapamilya dito sa Action Ngayon kung ano po at kung na-repatriate na ang bangkay ni Papa. Okay? Raymart? Opo. Okay. Salamat po ng marami. Salamat sa pagtiwala mo sa amin, ha? Thank you very much, Raymart. Yes. Salamat po. Attorney Sherilyn? Yes po, Doc Benny. Thank you very much for your time, for taking our call, for that thorough and clear explanation. Thank you very much, Attorney. Welcome po, Doc. Yes, I will get updates, ha, Attorney, ha? Yes po, Doc. Yes, thank you. No problem po. Thank you very much. Siya po si Attorney Sherilyn Balonzo, Director 2, Operations Center 24/7, Overseas Workers Welfare Administration, OWA. Kung maraming sugat ang katawan ni kabayan ay posible nga may foul play dito at baka may gumawa nito sa kanya. Ngunit dahil nga ilang araw nang patay ang kababayan natin at ilang araw din bago ito natagpuan, ay posible rin ang paliwanag ng taga-OWA dito.